sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Terry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Para sa Hubson. DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon,
dito lang sa DZRH TV. Ang mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Sa ating headlines, impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Formal nang sinimulan ngayong araw na ito ng Lunes. 21 senator judges present sa impeachment trial. Senador Escudero inihalal bilang presiding officer. Senador Marcoleta, dating congressman defensor, at 2 iba pa arestado naman sa kasong plunder. Senador Marcoleta nakaranas ng paninikip ng dibdib matapos sumuko. Ganon? NCRPO naka-alerto naman sa posibleng INC rally matapos arestuhin si Senador Marcoleta. Taas presyo sa produktong petrolyo ipatutupad bukas. Ano ba yan? Ang diesel ho tataas ng 3 piso higit. Ouch! Samantala, Super Typhoon Bobby inaasahang papasok sa PAR bukas ng gabi habagat palalakasin nito. Crime rate sa bansa bumaba ng higit 30% ayon sa PNP. Sa adipong TNT Global News, wildfire sumiklab sa France. Higit sa 10,000 individual nagsilikas. Sa TNT Showbiz, kaya pala, Vic Soto, Vice Ganda, sanib puwersa para sa bagong pelikula. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisses para sa Habson. DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, formal na pong sinimula na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Present sa unang araw ng pagdinig ang 21 senador na umupong senator judges, habang nahalal naman si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Sa kanyang opening statement ng House Prosecution, iginit po nitong ang kaso ay tungkol sa paglabag sa tiwala ng publiko at sinabing maghain sila ng mga opisyal na dokumento, financial records, government reports at mga pampublikong pahayag naman ni Duterte bilang ebidensya. Iginit naman ng depensa na hindi dapat abusuhin ang impeachment process at nasa prosekusyon ng responsibilidad na patunayan ang mga akusasyon. Formal na ngang nahalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang paghirang kay Escudero ay resulta ng nominasyon ni Senador Ping Lacson sa kabila ng pagtutol ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Minsan nang nag-preside si Escudero sa impeachment court noong 2025 nang siya ay pangulo pa ng mataas na kapulungan. Ginampanan ng naturang mambabatas ang tungkulin ng unang ipa-impeach ng Kamara si VP Sara noong February 2025. Gayunman, idineklarang unconstitutional ng mataas na hukuman ang Articles of Impeachment sa nabanggit na pagkakataon. Nanindigan naman si House Lead Prosecutor Jervin Luistro na hindi haka-haka kundi mga solidong ebidensya at dokumentong ipipresenta ng panig ng prosekusyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, iginit po ni Luistro na masasagot sa buong trial ang questionableng paggasto sa pondo ng bayan at ang duda sa pagganap sa tungkulin na ikalawa o ng pangalawang Pangulo. Binigyan din pa ng mapapatas na sa kasaysayan ng Republika. Ngayon lang nagkaroon ng Vice Presidente na may kaibigang hitman
at umano'y nagutos na ipapatay ang nakaupong Pangulo para lamang makaakyat sa kapangyarihan. Dahil po dito'y umapila naman si Luistro sa mga senator judge na busisiin ng mabuti mga ilalatag nilang ebidensya at pakinggan ng mga tetestigong saksi sa mga susunod na araw. Nakatakda namang magpatuloy ang impeachment trial. Yan po sa Senado bukas July 7, alas 2 ng hapon. Samantala, dumistansya ang House Prosecution Team sa alegasyon ng timing sa pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta sa nataong unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa, legal spokesperson ng prosecution team, matagal ng kaso ang kinakaharap ni Marcoleta at hindi dapat itong makaapekto sa usad ng impeachment lalo't matagal nang naghihintay ang taong bayan na marinig ang panig ng depensa. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa. Happened way before this issue of impeachment came about. So, yun namin nakikita yung connection nito with sa impeachment. And hindi na namin nakikita kung paano ito maging dahilan para makaantala kung sa proceedings. Again, no, this may be a position, whether or not they would agree or not, this is something that's out of our hands. This is a matter that falls under the exclusive discretion of the Senate sitting as an impeachment court. So, kami hindi magbabago kung regardless of the composition of the Senate sitting as an impeachment court, our mandate remains the same. Attorney Benjamin Tolosa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, pinaharap ng Senate Impeachment Court sa kanilang paglilitis kay VP Sara Duterte ang dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito po'y kasunod ng kautusan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero matapos na basahin ng Clerk of Court ang kahilingan ng prosekusyon na isubpena sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Pinaharap na impeachment court sina Lotok at Kalilong mula July 6 hanggang July 8 alas 2 ng hapon. Idinimpo ng Clerk of Court na ang testimonya ng dalawang NBI official ay material relevant at sadyang kailangan daw po para palakasin ang aligasyong paglabag sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Maaari ding tumestigong dalawa para sa identification at authentication ng iba pang mga ebidensya na ilalatag sa impeachment court. Sina Lotok at Kalilong ay pinangalanan sa pre-trial brief ng prosekusyon, subalit hindi lumitaw sa pre-trial brief naman ng depensa. Pinayagan ni Escudero ang depensa na maghayag ng objection bago pagbigyan ng request ng prosecution. Hindi kailangang tutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang sinabi ng Malacanang kaugnay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara ngayong Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mahalagang tutukan ni PBBM ang kanyang trabaho at responsibilidad kaysa subaybayan ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Idiniin ni Undersecretary Castro, malalaman pa rin ni PBBM ang anumang kaganapan sa impeachment trial pero mas marami pa siyang trabaho na dapat naharapin bilang Pangulo ng Bansa. Gayunman, nang tanungin si Castro kung ano ang naiisip ni PBBM kaugnay ng impeachment trial, sinabi po ng Palace official na kung mayroon dapat na sagutin ay dapat lang sagutin at kung mayroong dapat na malinis, ang pangalan ay dapat lang nagawin. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanindigan po ang Malacanang na hindi makikialam sa usapin na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po yung reaksyon ng Palasyo sa usapin ng conviction threshold sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, bahala ang Senado sa kung ano ang kanilang magiging desisyon sa naturang usapin. Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
Samantala naman, pinagdebatehan po ngayon ang butuan sa impeachment trial. Dalamansang nakasaad sa ating saligang batas ay kailangan ng 2/3 na boto ng lahat ng senador o 16 para makonvict ang isang impeachable official. Subalit dalaman sa may ilang senador na hindi makalalahok sa impeachment trial, napag-usapan ang posibilidad kung pwedeng ibaba ang conviction threshold. Umapila naman sa taong bayan ng House Prosecution Panel na makiisa, sumubaybay, manood at makinig sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution o House Prosecutor Terry Ridon, simula sa araw na ito, maaaring masuri ng taong bayan kung tayo ay para sa tama o para sa mali. Sabi ni Ridon, sa mga susunod na mga araw, hayaan ng magsalita ang ebidensya at hayaan na magsalita ang katotohanan. Apela naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa the 5th sa publiko na tutukan at unawain ang impeachment trial sa halip na umasa sa mga viral clips, social media posts at partisan commentary. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hinamon ho ng Bagong Alyansa Makabayan o Bayan si Vice President Sara Duterte na humarap sa kanyang impeachment trial. Para po kay Bayan Secretary General Mong Palatino, napakatapang ng pangalawang Pangulo sa social media, subalit hindi raw niya kayang ipagtanggol ang sarili sa mga paratang upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Idinimpa ni Palatino na nagugat ang galit ng sambayanan sa abuso nito sa pangyarihan at paggamit sa pwesto para pagtakpan ng kasalanan. Kinundi na rin ng Secretary General ng Bayan ang isang oras na ginugol na impeachment court sa mga technical na usapin na dapat niya pinag-usapan na noong pang pre-trial. Sana harapin ni Sara Duterte hindi lang ang mga senator judges, kundi yung taong bayan na nagsampa ng kaso. Ang mga impeachment complainants, ang mamamayan na naghihintay ng kasagutan. Napakatapang niya sa harap ng social media, kapag kausap kami mga supporters niya, harapin niya ang kaso. Kung sa tingin niya wala siyang nagawang krimen, ipagtanggol niya ang sarili niya dito. At hindi yung ang tapang-tapang lang niya kapag sa social media lang siya nagsasalita. Tapos ang mensahe natin sa kanya, yung panawagan ng pananagutan ay hindi lamang dahil yung mga usapin ng impeachment, yung abuso sa kapangyarihan, yung paggamit ng pwesto para pagtakpan ng kasalanan, yan ang kinagagalit ng taong bayan. Yan po mga kaibigan, si Bayan Secretary General Mong Palatino. Samantala, nagpahayag din ng pagkadismaya ang grupong Bantay Senado matapos na hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial ngayong Lunes. Ayon kay Professor Cleve Arguelles, convener at spokesperson ng Bantay Senado, inaasahan ng publiko na personal na haharap ang Vice-Presidente upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Sa isinagawang impeachment tambayanan Community Watch Party sa Barangay Cruz, Ligasa, Quezon City, sinabi rin po ng ilang residente na nais nilang makita at marinig mismo ang paliwanag ng pangalawang Pangulo. Samantala, kinatuwa naman ng Bantay Senado ang paninindigan ng prosecution na dapat ay ibatay ang paglilitis sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo at hindi sa mga teknikalidad ng proseso. Muli ring nanawagan ng grupo para sa isang transparent, bukas at nakabatay sa ebidensyang impeachment trial at hinikayat si Vice President Sara Duterte na personal nang dumalo sa mga susunod na pagdinig. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, deklarado namang pangkalatang mapayapa ang sitwasyon sa labas ng Senado matapos naman ang kabi-kabilang protesta sa unang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Anbog kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, wala daw pong naitalang malaking kaguluhan na nakaapekto sa takbo ng paglilitis sa loob po ng Senado. Naging mapayapa naman ang pangkalatang sitwasyon sa kabila ng naunang girian at tulakan sa pagitan po ng mga pulis at ilang progresibong grupo na nagmarcha mula pa sa Film Center. Dahil po dito ay posibleng bawasan na bukas ng NCRPO
ang kasalukuyang halos 6,000 police deployment dahil inasa namang kakaunti na lamang ang magtitipon-tipon ng mga rallyista. Tiyak naman ni Abirin na patuloy na paghiwalayin ng pulisya ang mga pro at anti-impeachment group para hindi magpangabot habang manatili naman ng full alert status sa mga otoridad. Depende raw po sa magiging assessment sa seguridad bukas. Narito ho si Major General Abirin. Considering that this is the first day of the trial, generally peaceful po tayo sa buong maghapon na deployment po natin. Wala pong nangyaring kaguluhan na pwedeng maka-apekto sa hearing na nangyayari. Adjustment na gagawin natin bukas is of course baka magbawas tayo ng deployment natin because we are expecting a while ago na since it is the first day of the trial, baka maraming magrarally pero kaunti rin lang pala. Full alert po tayo hanggang Wednesday or in the coming days. Depende po sa assessment natin kung kailangan ibaba or sa heightened alert status. Yan po mga kaibigan, si NCRPO Director Major General Anthony Abirin. Sa nangyari ngang girian, sumiklab nga po ito kanina sa pagitan po ng pulis at mga relihista sa labas ng Senado sa gitna ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Nagkatulakan ang dalawang panig ng harangin po ng pambansang pulisya ang mga progresibong grupo na simulang magmarcha mula sa bahagi ng Film Center. Sa kabila po ng tensyon ay pinayagan din naman kalaunan ng mga otoridad ang mga demonstrador na makalapit sa tapat ng Senado upang magdaos ng kanilang programa Bitbit ang mga panawagang panagutin ang Vice Presidente. Paliwanag naman ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, nagkaroon lamang ng misunderstanding o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng magkabilang panig kaya nagkaroon ng tulakan. Matatanda ang una nang inihayag ng NCRPO na papayagan naman ang kilos protesta basta't mananatili lamang ang mga rallyista sa southbound lane ng Jokno Boulevard. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa arestado na po sa kasong plunder. Senador Marcoleta nakaranas ng paninikip ng dibdib matapos siyang sumurrender. Samantala naman, taas presyo po. Bad news sa mga motorista. Mayroon pong pagtaas sa presyo po ng petrolyo. Ang diesel ay tataas ng higit 3 piso. Samantalang ang gasolina ay katiting lang. Na-expect ko pa naman magro-rollback kasi nung unang gasolina, tatlong... rollback dapat eh. Oo. Kasi yung nakikita ng DOE, dapat mag-rollback ang gasolina ng higit piso. Oo. Kaya lang either or yan eh. Kaya nga Either pagtaas o hindi. Ha? Ay, syempre, anong pipiliin mo kung negosyante ka? Pinili nila pagtaas, syempre, para kumita. Ay, susapo, anyamutan. Samantala yung pong Super Typhoon Bavi, inaasahang papasok na po sa par bukas ng gabi. Habagat palalakasin daw po nito. Samantala, crime rate sa bansa bumaba ng 30% ayon po yan sa PNP. Pilipinas ang oras sa 9:31 ng gabi. Ang balitang yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con.
ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight?
Ito pa rin po sa DZRH. Arestado po sa kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta. Ang kautusan ay mula sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, kaugnay ng kabiguan ni Marcoleta na ideklara ang kanyang tinanggap na campaign donations noong nakalipas na eleksyon na nagkakalaga ng 75 million pesos. Bukod sa senador, inisyuhan din ng warrant of arrest sina dating Congressman Mike Defensor at businessman Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Ayon sa abogado ni Marcoleta, minabuti ng kanyang kliyente na sumurrender sa Sandigan Bayan bilang act of good faith nang ilabas ang warrant of arrest mula sa sala ni Associate Justice Carl Miranda. Una po rito'y ibinasura ng hukuman ang mosyon na umihiling na ipagpaliban ng proceedings at i-defer ang pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga respondent. Arestado ng lahat. Naaresto na rin po ang kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viraya. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nahuli sa isang coffee shop sa Quezon City sina Defensor at Espiritu. Habang ngayong gabi naman naaresto si Viraya. Una nang sumuko sa otoridad si Marcoleta pasado alas 9 ng umaga matapos na ilabas ng Sandigan Bayan ang arrest warrant. TNT Tomorrow's News Tonight. Nauna pa raw silang makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kabanang bayan. Ito naging pahayag ni dating Congressman na Mike Defensor matapos ibasura na Sandigan Bayan ng motion to quash the arrest warrant na inihain laban sa kanila ni Senador Rodante Marcoleta dalaman sa kasong plunder. Ayon po kay Defensor, ang pagkapakulong sa kanila ni kasama si Marcoleta ay akbang para hindi na sila makapagsalita laban sa korupsyon. Iginid po ni Defensor na walang basihan ng mga iniharap na kaso laban sa kanila at magpapatuloy ang pakipaglaban nila kontra katiwalian kahit pa sila'y naaresto at nakakulong. Una pong inaresto sina Marcoleta, Defensor at dalawang iba pang kapwa-akusado kaugnay po ng kinakarap nilang 75 million pesos na plunder case. Pinagsabihan ng Malacanang sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na sagutin ang mga alegasyon sa kanila sa harap ng korte. Ipinagutos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-aresto kina Marcoleta at Defensor at dalawang iba pang negosyante dahil sa kasong plunder kaugnay ng 75 milyong pisong hindi deklaradong campaign donations. Sumurrender si Senador Marcoleta sa Sandigan Bayan bilang umano'y pagpapakita ng good faith matapos na dumalo sa hearing ng kanyang motion to quash na ibinasura naman ng korte. Kasunod nito ay arestado rin si Defensor at dalawang iba pang personalidad na kapwa akusado ni Marcoleta sa kasong plunder. Samantala, sinagot naman ni Castro ang patutsyada ni Defensor na mas nauna pa silang ipinakulong kesa sa mga tunay na magnanakaw na dapat ay nakapagsumiti agad sila ng matibay na ebidensya at hindi lang puro pamidya. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby Edwin, standby Noche. Atin mo nang alamin ang update mula kay Tina Nolasco. Department of Justice nanindigang hindi minadali ang kaso daw ho ni Senador Rodante Marcoleta. Report mula kay RH9, Tina Nolasco, Miss Tina. Nilinaw ng Department of Justice o DOJ na hindi minadali ng korte ang pagdedesisyon sa motion to quash sa kasong plunder na kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta. Ito'y sa gitna ng tanong kung bakit tila mabilis ang naging hakbang ng Sandigan Bayan kumpara sa ibang mga kaso. Paliwanag ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T., wala namang panahon na mabilis o mabagal para kumilos ang korte dahil nakabase ito sa sariling proseso at pagtaya sa ebidensya ng bawat kaso. Dagdag pa ni Yusek T., nasa jurisdiksyon na ng korte ang desisyon kaya't hindi ito dapat ikumpara sa ibang usapin. Kasabay nito, nilinaw ng DOJ na wala itong direktang partisipasyon sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa kabila ng paghawak nito sa ilang plunder case sa bansa. Paglilinaw ng kagawaran, ang Office of the Ombudsman at Office of the Special Prosecutor ang pangunahing nangunguna sa naturang kaso. Kabilang narito ang
magasampa ng reklamo at pag-usad ng proseso sa Sandigan Bayan. Bagamat may mandato ang ahensya na magsagawa ng proseksyon sa ilang kaso, sa ngayon ang papelaan niya ng ahensya ay limitado lamang sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko upang mapataas ang kamalayan hinggil sa proseso ng hustisya. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umangal po ng sakit sa dibdib at alta presyon si Senador Rodante Marcoleta matapos na sumuko sa Philippine National Police. Ayon kay Police Major General Robert Alexander Morico II, Director ng Criminal Investigation and Detection Group, dinala muna si Marcoleta sa PNP General Hospital habang patuloy na sinusuri. Kabilang po sa mga medical procedure na ginawa sa 72 years old na mambabatas ay ang ECG. Dagdag pa ni Morico, kung fit to travel lang sana si Marcoleta ay pwede siyang ibiyahe para sa return of warrant sa Sandigan Bayan. Pero dahil nakaramdam ang senador ng paninikip ng dibdib, maghihintay umano muna sila ng assessment mula sa doktor ng PNP bago magulat sa anti-graft court. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Gano'ng kataas daw? Yan po ang bahagi ng pahayag ni CIDG Police Major General Robert Alexander Morico II. Samantala naman, nakalerto po ang pulisya sa posibleng rally ng Iglesia ni Cristo matapos arestuhin si Senador Marcoleta. Ayon po kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, lagi kinukonsidera ng hanay ang anumang posibilidad at nakanda naman daw po sila. Una nang nagkasangayon sina 3 araw na kilos protesta bilang suporta kay Senador Marcoleta na kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Samantala, bantay sarado naman ng halos 6,000 pulis ang paligid nga po ng Senado bukod pa sa mga nakaposte sa Film Center sa Pasay. Aminado naman sa Aberin na may kinakarap silang hamon sa sabayang aktibidad sa mataas na kapulungan at Sandigan Bayan. Subalit sa kabila po nito, naglatag na niya sila ng necessary adjustment at na-maximize ng NCRPO ang police deployment para sa unang araw na impeachment trial. Considering that this is the first day of the trial, we will be expecting, of course, then we will adjust accordingly on the coming days. We will reduce or we will increase. Ang isang challenges kasi yesterday is, of course, paano yung magsabay yung mga activities doon sa Sandigan at saka dito sa Senado. But of course, despite those challenges, we have made the necessary adjustment, and kagaya nga ng sabi ko kanina, we have maximized our deployment here because we will be expecting na there will be rallies coming from the pro-impeachment at saka anti-impeachment. We're considering all possibilities, and we would like to assure you na kahit ano pang possibilities yan, your NCRPO is always ready for those possibilities. Yan po mga kaibigan, si NCRPO Director Major General Anthony Aberin. Huwag na daw pong mag-aalala, hindi pa kikialaman at mananatili daw po ang kalagayan ng buhok ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang mugshot. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, hindi nila ipapahiya ang senador. Anya, mananatili ang public image ni Marcoleta sa kanyang mugshot na inilabas ngayong araw. Marami po kasi pagdadala. I must remind everyone na we're not here to humiliate anyone. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi po namin pawalahin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights. Si Interior Secretary John Vic Remulla. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, meron na tayong update mula kay Noche Cacas. Ilang Duterte supporters daw po mula sa Leyte. Abay,
magpapalipas daw po ng gabi sa labas ng Senado. Ba? Ating alamin muna ang report mula kay Noche. Standby kay Edwin Duque. Ano ha? Go ahead, by Noche Kakas. Lakay Ray at Kises, isang OFW o Overseas Filipino Workers at yung... Sandali lang, Noche, sandali lang. Yung munang, yung Duterte supporters, kumusta na dyan? Ito, unay mo muna yan kaysa yung OFW. Oo. OFW at saka yung kanyang dalawang... saka na muna yan. Yung kumusta na dyan sa, sabi mo, papalipas ng gabi sa Senado. Ito nga yun, dito sila sa labas, nag-tent sila dito, nagtayo ng tent. At sabi nga nito isang OFW na supporters ng mga Duterte at dito sila magpapalipas ng gabi at mamayang madaling araw ay aalisin din naman nila. Yung aalis, tama ba? Aalisin nyo yung tent? Bakit nyo naisipan dito matulog? Ha? Siyempre. Ha? So busy pa ako. Ayun na. Medyo nagsusulat lang ng so OFW pala yan, by Noche? OFW ito. Tapos dito naisipan nilang dito matulog at magpakita ng suporta. Meron silang nakalagay dito na nakasulat sa kanyang sa isang folder. Dilima, Sabak Queen, Kabit Queen, Junel, where na you. Yan. Meron dito sa baba, Luistro, Maleta, Queen, asawa ng rapist, Kawatan. Ano? Kung attorney. Yun ang nakasulat nakalagay sa kanyang dito nakalagay sa isang upuan. Pero itong kanilang pagpapakita ng suporta ay magpapalipas lang hanggang mamayang madaling araw. Basta mapayapa naman, maayos naman. Oo, maayos naman yung dalawa nga tulog na Yung isa na lang, yung OFW. So ilan sila, Noche? Marami sila. Tatlo lang sila. Marami. Tatlo. Tatlo. Kasi yung tatlo lang siya rito, isang OFW at saka yung dalawang kaibigan. Sila ay taga-Leyte. Magaling Leyte. Pero sandali, yung mga nag-rally kanina, wala na ba dyan? Wala na. Awanan. Sila nag-disperse. Umulan kasi kaninang hapon and then nag-disperse din sila ng kusa. Karamihan doon ay mga miyembro ng Kadamay. Nandoon yung ating nakilala natin na si Mimi Doringo, yung lead team ng Kadamay. So nagpakita sila, nagpahayag ng suporta. Ang kanilang panawagan naman doon ay Marcos Duterte litisin, Marcos naman ay panagutin. Yun yung kanilang panawagan. Yung mga pro BBM wala na rin diyan. Wala na rin dito, tahimik na Balik na sa normal sitwasyon. Balik na lang bukas. Bagamat may mga harang pa rin dito na kay Ray at Kises, yung barbed wire. Yung galing ka ng loob ng Senado, pwede ka nang kumaliwa sa kabilang side ng Jokno Boulevard. Hindi katulad kanina na kapag lumabas ka dito, maraming tao. Maraming tao. Barado. Kailangan parado. Kailangan pang hawiin yung bakal na may barbed wire bago ka makalabas. Pero this time, ito yung kanina. inurong na yung barbed wire na nakaharang. Kung ikaw naman ay papasok ng Senado, kakanan ka, galing ka ng Mall of Asia, meron silang orange cone dito na dito ka lang pipila at dadaan ka dito sa pinaka-checkpoint ng kung papasok ka sa loob. PNP. Kung papasok ka sa loob ng may daanan na. Kung may dala kang sasakyan. Pero kung wala kang dalang sasakyan, dadaan ka dito sa isang daan ng tao, na maliit na gate, daan ng tao, para doon naman chichikin yung kung meron kang pakay sa loob, may QR code ka. So, ganun kahigpit rin yung pagpasok
dito sa loob ng... Pero kung magrarally ka naman dyan, mukhang inatado na yata yung lugar ng pro and anti. Para hindi sila magpang-abot. Ayun ay mahirap Lakay Rick kapag magpang-abot yung pro Oo at naman, anti. oo. Kaya yung mga pulis yun ang kanilang binabantayan. Sandali, mga pulis. So far, Nandiyan ba may mga pulis? pangilan-gilan na lang Lakay Ray, yung Okay. kanilang ginagamit na pang-shield. Oh. Yan, yun yung nandoon naka-imbak dito sa may Center Island ng Jokno Boulevard. May pulis, 3 o 4 na pulis yung nakita natin na nagbabantay. Habang may pulis din dito sa may kung particular ka dito sa may Atang Dilarama, yung amazing Sa Film Center, Oo, Film Center. Ayan, meron din yung mga pulis na nagbabantay. Pero, ako kunin yung upuan. Ayun, kukunin. Kunin yung upuan kasi inupuan mo. May nagmamayari pala dito. Inupuan mo kasi. Yung pinatungan ng kanilang folder. Okay, so sa ngayon, Lakay Ray at Kisses, nadadaanan na pa rin yung nadadaanan na yung Jokno Boulevard, southbound and northbound, through and through yan na Mall of Asia o papunta dito sa may Star City. Hindi katulad kanina na mga umaga pa lang ay sarado na sa motorista. Alright. So ganun din ang sitwasyon dito bukas pag daratingan na naman yung mga pulis para magbabantay sa seguridad dito sa labas ng Senado. Yan ang sitwasyon. RH27 Nuchikakas DCRH. Una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kakas. Samantala, standby lang kay Edwin Duque, inaasahan pong papasok ang Super Typhoon Bobby sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng gabi, July 7 o umaga ng Miyerkules, July 8. Tatawagin ito sa pangalang Bagyong Indaya. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng Super Bagyong Bobby sa layong 2,215 kilometro sa silangan ng timog silangan ng Luzon, malapit sa Northern Mariana Islands. Taglay nitong Bagyong Bobby ang pinakamalakas na hangin na umabot sa 205 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na umabot naman sa 250 kilometro bawat oras. Kumikilos ang Super Typhoon Bobby patungo sa kanluran, hilagang kanluran, papasok sa PAR sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Sa pagtaya ng Pag-asa, mababa ang posibilidad na maglandfall ang Super Typhoon Bobby saan mang panig ng bansa dahil ito ay kumikilos patungo ng Taiwan at sa Ryukyu Islands ng bansang Japan. Gayunman, dahil sa lakas, laki at lawak ng saklaw ng Super Bagyong Bobby, posible pa rin na makaapekto ito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, inaasahan ng Pag-asa na posibleng magtaas pa rin ng wind signal sa Hilaga at hilagang bahagi ng Northern Luzon simula sa Martes ng gabi o sa Miyerkules ng umaga, o ayon sa Pag-asa, posibleng maitaas ang tropical cyclone wind signal mula signal number 2 hanggang signal number 3. Bagyo yan, no? Super bagyo. Super bagyo. Pag pumasok sa atin ang pangalan ay Super Inday. Super Inday. Super Typhoon Inday. Oo. Pero sabi kahapon ng Pag-asa, dahil dyan sa laki niya na posibleng bago pa man makapasok ng Philippine Area of Responsibility ay magtaas na sila ng mga wind signal. Panalangin natin na hindi siya tumuloy sa atin. Pero yun naman ang sinasabi ng Pag-asa, hindi naman directly tayo tatamaan. Pero ito, matindi rin bagyo. Bukas na po ito. May bagyo ho. Ang epekto ho nito ay sa mga motorista, may pagtaas ng hanggang higit 3 piso ang bawat litro po ng diesel at kerosene bukas. Habang posibleng may rollback. Hindi ho rollback, talagang tataas na po. May pagtaas ho ng presyo ng gasolina, Ayon po sa Department of Energy, aprobado ang pagtaas sa presyo ng diesel na mula 1 pesos and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos sa bawat litro ho. Habang may pagtaas din ng mula 1.70 hanggang 3.70 ang bawat litro ng kerosene.
Inaasahan naman ang posibleng rollback na 1.75 sa bawat litro ng gasolina o kaya ay may katiting na pagtaas ng 25 sentimos. Epektibo po alas 6 ng umaga ang panibagong price adjustment ng petroleum products. Samantala, dakuan natin si Edwin Duque, yun daw hong lokal na pamahalaan ng Malabon, nagsagawa na ng assessment bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ibalita mo yan, go ahead RH23, Edwin Duque. Ms. Kises, at kanina ay pinaghanda na ng mga Malabon LGUs ang posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Kaya agad na nagsagawa kanina ang pamalang lungsod ng Malabon ng pre-disaster risk assessment. Ito yung upang masuri ang kasalukuyang sitwasyon sa lungsod at matiyak din yung kahandaan ng kanilang mga tanggapan sa harap ng bantang dala ng Super Typhoon Inday na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility of PAR. Sinabi ni President Sandoval sa pamagitan naman ng maagat na koordinasyon at pagpaplano ay layuning manong maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng kanilang kaligtasan ng bawat pamilyang Malabenyo. Patuloy din naman silang nakantabay ngayon ang maging ang mga emergency response team at mga kaukulang tanggapan upang agarang tugunan kung kinakailangan. Inanyayahan din ng alkalde ang lahat na manatiling mapagmatsyag, makinig lamang sa mga balita, sa mga opisyal at abiso at pakisa sa kanilang mga akpang sa paghahanda. Napatid na ang Malabon ay malapit lamang ito sa Manila Bay at ang Tulsan River at ang iba rito ay nasa mababang lugar na minsan apektado rin ng pagbaha kapag ganitong malakas ang ulan at merong kalamidad. Aris 1 to 3, Edwin Duque nagulat sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala naman, yung Petron partner ang kanila anunsyo ay magtataas sila ng presyo ng diesel ng 3 pesos at 30 sentimos. Ang gasolina naman ay magtataas din ng Petron ng 20 sentimos bawat litro. Samantalang sa kerosene naman ay tataasan din daw po ang kerosene ng piso at 70 sentimos sa bawat litro, epektibo bukas. Samantala, bumaba ng higit 30% ang crime rate sa buong bansa nitong buwan ng Hunyo. Ito po ang iniulat ng Philippine National Police batay sa kanilang monitoring sa buong buwan ng Hunyo ng ngayong 2026. Ayon kay PNP General Jose Melencio Nartates Jr., nakapagtala ng ang pambansang pulisya ng 2,138 focus crimes. Nitong Hunyo, bumaba ang bilang mula sa 3,073 na focus crimes na naitala naman noong 2025. Inihayag ni Nartates na kitang-kita dito ang kabawasan ng 735 crime incidents o katumbas ng 30.43%. Ang focus crimes ay kinabibilangan po ng murder, pagpatay, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, vehicle theft at motorcycle theft. Ang mga kaso ng carnapping ay nabawasan din ng malaki at naitala sa 66.67%, sinundan po ng rape na nabawasan po ng 57.25%. TNT Top News Trending Worldwide. Sa atibong TNT Global News, wildfire sumiklab sa bansang Pransya. Higit daw po sa may 10,000 individual nagsilikas. Ano ba naman yan? May heatwave na, meron pang wildfire. Ating alamin sa report ni Miss Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Mahigit 10,000 na residenteng inilikas mula sa 24 na maliliit na bayan at nayon sa timog kanluran ng France malapit sa hangganan ng Espanya dahil sa malakas na wildfire. Tinatayang nasa 4,600 na hektarya na ng lupain ay natutupok ng sunog. Bilang tugon, magpapadala ang European Union ng 4 na waterbombing aircraft upang tumulong sa mga bomberong lumalaban sa sunog. Kaugnay niyan, 5 na ang nasugatan sa sunog kabilang isang bombero. Sa panig naman ng Espanya, umabot na
nasa 2,200 hektarya ang nasunog, kung saan karamihan dito ay nasa protected natural area ng Les Gavares. Samantala, inaresto ng pulisya ang isang manggagawa na pinaghihinala ang nagsanhi ng sunog habang gumagamit ng angle grinder sa gilid ng kalsada. Para sa TNC Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Samantala, dumako muna tayo sa sports. Yun daw pong laban ni Alex Ayala. Alamin nga natin kung ano na ang update dyan sa nagpapatuloy niyang laro. Ibalita mo yan, Jeric Sasil. Lakay Ray Kisses, bigong makuha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang unang set sa laban kontra Jasmine Paulini sa round of 16 match sa Wimbledon sa mga oras na ito. Maagang nakuha ni Paulini ang momentum sa unang round pa lang ng laro kung saan naka-score agad ng 4-1 abante kontra kay Ayala. Pero hindi nagpatinag ang Pinay netter at sinubukan nitong ibaba ang kalamangan sa score na 5-4. Gayunman, nanaig pa rin ang agresibong opensa ng Italianang manlalaro para tuluyang selyuhan ang panalo sa unang set ng laro. Sa ngayon, Lakay Kisses, ongoing pa rin ang laro ni Ayala at Paulini kung saan ang score sa ngayon sa mga oras na ito ay 3-3 kung saan dikit pa rin ang laban. Dito na makikita natin mamaya kung makababawi ang Pinay netter sa ikalawang set ng laro. Yan muna ang detalye sa mundo ng sports. Ito si Jeric Sasil para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jeric. At ngayon sa ating showbiz, Vic Soto, Vice Ganda, abay sanib puwersa para sa bagong pelikula. Ano kayang pelikula ito? Ating alamin sa report ni Don Carlos. Sanib puwersa sina Ann Cabogabal star, Vice Ganda at television host comedian Vic Soto para sa panibagong pelikula ngayong taon. Sa kauna-unang pagkakataon, magsasama ang dalawa para sa The Greatest Showdown na ilalaban sa Metro Manila Film Festival 2026. Ginawa ang anunsyo sa Quezon City kahapon na magkita ang dalawang naglalaki ang bituin sa pelikula. Bago pa man magkita, nagkaroon na ng teaser ng batiin ni Vice si Vic sa It's Showtime habang binati rin ni Vic si Vice sa It Bulaga. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you. Maraming salamat, Don Carlos. Yan po ang kabuuan po mga kaibigan nating Tomorrow's News Tonight sa DZRH. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habso. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:04 ng gabi. Ngayong 20. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3,